So kung number 1 ka, ibig sabihin nalulugi, ibig sabihin walang silbi yung pagiging number 1 mo. Ayo, what's up mga katunay? Ayan, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Shony News TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Shony News TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Shony News TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Shony News TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Itong bad news po sa Itbulaga. Aba, may bad news sa GMA7. Ano kaya ito? Bad news ng Itbulaga sa GMA. Ito po ay ang sa mga halusos. Ito po kasi, may nabasa po tayong artikulo, balita tungkol po dito mga sangkay. TVJ's Itbulaga trademark cancellation case remains despite renewal of tape trademark application. Ito kasi mga sangkay, marami po dito ang nalilito sa part na to. Di ba nga po, ayon nga po sa ni-renew na po ulit ng 10 years ang trademark na Itbulaga. At pumabor po ito sa tape, yung renewal mga sangkay. Ngayon, ang tanong dito ng iba, paano yan? Talo na ata yung TVJ kasi ano tawag dito? Wala na na-renew na. 10 years na naman Ngayon, Nakuha. Sinasabi nila na talo na yung TVJ, no? Siguro kung yun ang nasa isip nila. Diba? Kumbaga, ito yan Naku, 10 years. 10 years na naman tayong ibabash ng mga tao nito. Talagang to be continued ang mangyayari. Alam nyo hanggat hindi bumabalik sa TVJ ang Itbulaga, hindi matatapos ang issue na ito. Kahit sandamakbak ang maidemanda nyo dyan, magiging paulit-ulit lang ang mangyayari. 'Di ba? Kasi ang hindi matanggap ng mga tao, diba, na nasa inyo yung pangalan ng Itbulaga na alam naman ng lahat na pinaghirapan nyo ng TVJ. So, paano mo papakinabangan ng isang bagay kung hindi naman masaya o nagbibigay ng sigla na yung pangalan na yun sa inyo? Nagbigay saya at nagbigay sigla yung pangalan na yun at nagkaroon ng buhay dahil sa TVJ. Ngayon, hindi nyo na magawang buhayin uli ang pangalan ng Itbulaga. Nagiging pangalan na lang siya ng palabas nyo, ng show nyo. Pero yung as in na spirit na pagiging masaya ng Itbulaga is nawala na. Hindi katulad dati na kapag sinabing Itbulaga, talagang tutukan ng mga tao dyan, talagang makikita mo yung mga openings nila o kahit na anong gawin ng TVJ at ng Legit Dabarkads is napakasaya, nandudun yung espiritu ng Itbulaga. Ngayon ay nawala na lahat. Yun yung malaking pagkakaiba dati sa ngayon. Napilit nyong ginagawa para buhayin naman siguro ngayon. Pero as in, hindi na siya nag-a-apply sa mga bago. Wala na Hindi siya nag-a-apply. Wala siyang nagiging shine. Hindi na matunog ang Itbulaga. Nagiging matunog na lang ang Itbulaga dahil sa mga issue na kinasasangkutan dito ng magkabilang panig. Yung panig nyo at yung panig ng TVJ. Doon na lang magiging maingay. Pero once na tumahimik ang issue na yan at pagbigyan na kayo na sa inyo na yung Itbulaga, hindi na magiging ganun kaingay ang pangalan ng Itbulaga katulad dati. ngayon dito mga sangkay, ayon po sa balita, ang TVJ's Itbulaga trademark cancellation case. Teka muna, syempre. Nakakalimutan ko. Bago natin simulan ulit bago natin ipagpatuloy, nais ko nga pala syempre na magbigay ng credits dito sa nagsasalita dito sa boses na ito kay Sangkay Janjan. Ayan, sa lahat ng hindi pa nakakabisita sa channel ni Sangkay Janjan, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Sangkay Janjan TV. So, ituloy natin. Mananatili, sabi po dito, sa kabila po ng renewal ng tape trademark application. Laking problema dito ng
Itbulaga ay hindi pa rin po talaga sila sigurado. Kahit pa-renew yan, hindi pa rin pala talaga sigurado na mananatili sa kanila. Ang problema dito naman, halusos pala. Ang problema ng mga halusos o tape dito ay hindi pala tatagal ito. Kumbaga, hindi pa sure kung sa kanila talaga. Ngayon, basahin po natin ang impormasyon dito mga sangkay sa trending topic natin ngayon, okay? Sinagot ng Intellectual Property Office of the Philippines, ang haba, no? IPOPHL. IPO. Paano ba to? Ano ba dapat pagbasa dito? IPOPHL. Ang mga katanungan ng iba't ibang sektor at netizens kaugnay sa renewal nila ng Itbulaga trademark ng Television and Production Exponents or TAPE Incorporated. Ngayon, ito mga sangkaya, para maiklaro lamang po natin ang lahat. Kasi marami po ang nagtatanong tungkol po dito. Kung akala kasi ng iba, panalo ang halusos kasi sa kanila pala talaga. Ibig sabihin, nagsisinungaling ang TVJ. Ngayon, ito. Ang TAPE Incorporated ang producer ng longest running noontime show na Itbulaga na umiere sa GMA7. Co-owned ang tape ni Romy Alusos na may 75% share at ni Tony Tubuera, okay? Na may 25% na share. Sa pahayag na inilabas, ito na ng IPOPHL base sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code, ang mga kahilingan tungkol sa renewal ay maibibigay sa nagparehistro kapag napatunayan ito ang nagmamayari at patuloy na magmamayari. Okay? Ito, ikaklaro lamang po natin sa lahat, mga sangkay. Ngayon, ang naaprubahan nitong IPOPHL ay ang Class 16, 18, 21, 25. Ito ito ang naaprubahan. So, dito pa lang mga sangkay, na makikita na po natin na tama po ang sinasabi ng TVJ. Sa rehistro kasi, ayon po dito, hindi kabilang sa trademark na title na Itbulaga ang pagpaparehistro patungkol po sa kanilang mga talents. Okay, ito. Ang inaprubahan ng IPOPHL ay ang Class 16, 18, 21, 25 na may kinalaman sa paper, leather, household, utensils, and clothing, footwear, headgear, respectively. Ayan po. Parang ano to, mga sangkay, wala pong kinalaman. Tamang sinabi po ng... Sa mga tatak lang pala yun. Ay, so malaki pa rin talaga ang laban ng TVJ dyan. Ang TVJ. Na pagdating po sa... ano ba tawag ito? Mga artista, mga talent po nila. Sila po ay hindi pagmamayari ng tape. Ito yung pinaglalaban. So, ang katanungan kasi dito, paano yun? Kung separate yun, sino ba talaga ang totoong magmamayari nitong Itbulaga? But in the reality kasi mga sangkay, ito lang, ang nakapag-create po talaga ng word na Itbulaga ay si Joey De Leon. Sino pa ba? Ang henyo na si Joey De Leon. Kalaman po. Yes! Hindi po, tahasan po niyang sinasabi yan. Ako, umiiyak pa yun. Ako yung nakapag-isip. Actually, masakit yun, mga sangkay. Masakit para sa kanya yun. Na yung tipong siya ang nakapag-create tapos ginagamit ng iba. Ay, naku po. Talagang namang napakasakit yun Mantakin mo, pinaghirapan mong isipin yun kasi hindi naman basta-basta pumasok lang sa isip ni Sir Joey yun o tsambahan na lang niya. 'Di ba? Kumbaga, inisip mo yung pangalan ng programa mo na yung maganda, yung alam mong magkiklik sa tao. Kumbaga, suntok sa buwan yung naisip niyang yun. Tapos, hindi rin nila akalain na biglang magbuboom at mag-shine yung Itbulaga. 'Di ba, halos nakilala ng lahat, pinapanood ng tao, tinangkilik ng tao, minahal ng mga tao. Siyempre, hindi naman talaga ang Itbulaga ang minahal ng mga tao doon. Alam nyo kung sino. Ang unang-unang minahal ng mga tao dyan ay yung mga tao na nasa loob ng Itbulaga. Kasi pangalan lang yung Itbulaga. Lahat pwedeng magbago. Katulad nito, E80 na sila. 'Di ba? So, minamahal naman ng mga tao ulit yung TVJ. Pero sa pangalan na ng E80. Kumbaga, dun sila sinundan yung mga taong yun na nakapaloob sa Itbulaga. Kaya talaga minahal at tinangkilik ng tao yung pangalang Itbulaga. At kinilala ang TVJ bilang Itbulaga. At ang Itbulaga kinilala para sa TVJ. Si Master Henyo ang nag-isip ng pangalan na yan. Siya ang nagtanim. Nagpakahirap kang magtanim ng magtanim sa bukid. Tapos yung mga pananim mo, iba ang kukuha. Iba ang aani.
'Di ba? Nagpakapagod ka. Ganun ang ginawa ng TVJ. Nagpakapagod sila. Hindi lang sa pangalan at kung paano nila maitataas ang pangalan. No, kung paano yayakapin ng mga tao yung pangalang naisip nila at dinadala nila. No, pinagtiyagaan nila 'yan. Kahit sabihin mong may management na humahawak diyan sa pangalan na 'yan. No, malaki pa rin ang utang na loob nila sa TVJ. Sinasabi ng iba na TVJ ang may utang na loob sa tape. Pero yung utang na loob na yan nila sa tape ay matagal na nilang nabayaran. Alam nyo kung bakit? Dahil tumagal ng pagkatagal-tagal na panahon ang Itbulaga. Kung ano man ang inilalabas na pera ng tape at mga papremyo na ibinibigay nila, na ibinibigay ng Tito Vic and Joey sa mga tao, is na ibabalik ni Tito Vic and Joey. Hindi lang yung mismong halagang yun, kung hindi doble o triple pa. Kaya madami din namang nagtataka kung bakit nalulugi ang tape, yung sinabi na dati sa naging issue. Kasi napakaraming advertisers ang pumapasok sa Itbulaga noon nung nangyayaan pa ang TVJ. At kung nalulugi yan, 'di ba? Nakakapagtaka rin kasi nananatiling number 1 ang Itbulaga sa noontime show. So kung number 1 ka, ibig sabihin nalulugi, ibig sabihin walang silbi yung pagiging number 1 mo. Ang mga advertisers nagre-relayan kung sino yung pinakamalakas na programa at nananatiling number 1. Yun yung nakita nila sa TVJ, kaya doon sila kumapit sa Itbulaga noon. Di ba nung umalis ang TVJ ay sumama yung mga advertiser sa kanila kahit alam din ng mga advertiser na suntok sa buwan yung gagawin ng TVJ sa paglipat nila sa TV5. Kasi hindi pa nila alam kung tatanggapin sila ng mga tao o ano. Di ba nakakabigla yun? Yung biglang pag-alis nila. So nagdesisyon din yung mga advertiser na lumipat kung nasaan ang TVJ. At alam din naman ng mga advertisers na ang channel ng TV5 ay hindi pa ganun ka-expand kagaya ng GMA7. Pero nagbigay sila ng tiwala sa TVJ. Malaking tiwala ibinigay nila. Kakayanin natin to. 'Di ba? Hindi sila kumapit sa mismong pangalan ng Itbulaga sa GMA7. Hindi sila sumama doon yung mga advertisers. Hindi sila nagpaiwan. Sumama silang umalis kasama ng TVJ. So nakamit na nila yung tagumpay ngayon sa suntok sa buwan na pagkilos na ginawa ng TVJ na yun. Ito ang nagpapatunay na hindi pangalan ng Itbulaga ang minahal ng mga tao, kundi ang TVJ at ang legit Dabarkads ang tunay na minamahal ng mga tao at sinundan. Sila yung niyakap. So, yung pangalan ng Itbulaga ngayon ay mananatiling walang silbi. Kahit na anong gawin nyo, kahit na pukpukin nyo pa ng pukpukin niyang pangalan na yan, wala ding mangyayari. Hindi na katulad yan ng dati. So, bakit nyo pa pagtsatsagaan na ang isang bagay na hindi nyo na papakinabangan? Sira-sira na, wala na. So, bakit hindi nyo nilang ibalik sa TVJ para sila uli ang magkumpuni? Huwag kayong matakot na kapag ibinigay nyo sa TVJ ang Itbulaga, nako, baka biglang sumikat sila, pumutok sila. Wala hong maitutulong ang pangalang Itbulaga dahil matagal na pong minahal ng tao ang TVJ. Kapag binigay nyo sa kanila yung pangalan na yan, magiging pangalan lang nila yan. Diba parang yun yung kapatid na nawawala nilang bumalik na, yun lang yun. Pero para itaas ng Itbulaga ang TVJ at legit Dabarkads, wala. Sila pa nga ang magbibigay ng buhay muli dyan sa pangalan na yan. Kukumpunihin uli nila yan, yung bagay na nasira dyan. So, pwede na kayong magpalit ng ibang pangalan kung tutuusin eh. Bakit nyo pinaglalaban kung hindi nyo na nagagamit ng maayos? Bakit nyo pinaglalaban kung marami na kayo nadidinig na hindi magagandang salita sa mga tao? Mas titiisin nyo ba yung mga masasakit na sinasabi ng mga tao? Mas titiisin nyo ba yung mga bashers? Mas titiisin nyo ba yung paninita sa inyo? Ang trabaho nyo is magpasaya ng tao, hindi mambad trip ng tao. Diba?
So kung ano man ang pinag-aawayan nyo, sana ibigay nyo na lang sa TVJ ang pangalan ng Itbulaga. Dahil ang Itbulaga at ang TVJ, lagi nating sinasabi ay iisa lang. Yan, yung tipong ikaw yung nanligaw tapos eto na, diretso na po tayo. Ayon sa medyo malayo na kasi. Ayon sa IPOFIL, on queries from various quarters about the renewal of the Itbulaga trademark of television and production exponents incorporated, IPOFIL confirms the approval on June 14, 2023 of the request to extend the term registration over Itbulaga and EB covered by TM registration number 4, etc. Ganyan. For nice classes, 16, 18, 21, and 25 for 10 years. Ayan. Para klaro po sa ating lahat. The renewal process strictly observes and under the law request renewal. Alright. Sige. Ito. Dito na tayo. Nitong nakaraang August 5, 2023, kinumpirma ng abogadong ng tape na si Attorney Darduki sa Philippine Entertainment Portal or PEP.ph na ang tape ang mananatiling may-ari ng pamagat at logo ng Itbulaga hanggang 2033. Pero ito po yung delikadong mga sangkay sa kanila. Ito na. 10 taon na itinatagal ang isang trademark registration. Kaya nga lang, ito ang problema. Dagdag sa pahayag, ito ang problema ngayon ng Itbulaga. Dagdag pa sa pahayag ng IPOFIL, tuloy ang kasong inihain ng original host ng Itbulaga. Tuloy. Tuloy! Mga sangkay. Kahit na Hindi nila talaga basta-basta isusuko yung pangalan ng Itbulaga. Napakalabo. No? Hindi nila, kumbaga, kung pinapahirapan silang makuha ang pangalang Itbulaga, papahirapan din nila, kumbaga, no? Papahirapan din nila na makamit nila ng kabila ang tagumpay sa pangalan ng Itbulaga. Hindi ganun yun. Di ba? Hindi naman kasi kinukuha ni Sir Joey yan para magpasikat sila o maiangat sila niyan. Sinasabi ko nga kanina. Sila pa nga ang magbibigay buhay dyan at mag-aangat uli. No? Kumbaga palayain nyo na siya. Hindi na masaya. Sobra na. Nahihirapan na siya. Bakit pinagtsatsagaan nyo pa? Iba ang minamahal niya. Grabe kayo. Pasa, yung trademark na yun sa tape, diba, nakakalusot mga sangkay sa ilang mga parte patungkol po sa Itbulaga. Tuloy pa rin pala talaga ang kaso. So may problema pa rin malaki talaga ang mga halusos. Yan o. Tuloy ang kasong inihain ng original hosts ng Itbulaga na sina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon o TVJ para makansela ang trademark approval sa Bureau of Legal Affairs, isang sangay ng IPOFIL. Ngayon, dito magkakaalaman. Papaano ilalaban ng mga halusos? Ito ang problema nila. Ako, mga sangkay, very positive ako dito. Napapabor sa TVJ dahil itong mga to, nanunood naman po yan ng Itbulaga at alam naman po nila kung ano talaga ang mayroon sa Itbulaga, kung sino talaga. Yes. Moreover, as the renewal requests and other pending applications at the Bureau of Trademark or BOT are separate from the trademark cancellation case at the Bureau of Legal Affairs. Yan they do not affect. Okay? So, hindi nakaka-apekto mga sangkay sa kaso. So, yan mga sangkay. Patuloy, no? Ito dinidinig pa rin sa branch 273 ng Marikina Regional Trial Court ang inihaing copyright infringement at unfair competition complaints nila Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at Jennifer laban sa Tape Incorporated at GMA. Kasama po din yung GMA. Kumbaga pag nanalo talaga atong TVJ, ang daming danyos na pananagutan ng tape eh. 'Di ba kung tutuusin? Pero pag natalo ang TVJ, wala. TVJ pa rin sila, no? Ang dami pa rin nanonood sa kanila kahit E80 ang pangalan nila. Kung tutusin, kahit hindi na nga nila kunin yung Itbulagang pangalan. Pero talaga napakahalaga sa kanila yan. Parte na ng buhay nila yung Itbulaga na yan. Po sila dito mga sangkay. Ngayon, ano ang mangyayari mga sangkay? Ito lang yung tanong eh. Malaki pa rin kasi problema ito. Ibig sabihin ba? May mga lawyer naman siguro na makakapanood na ito. Ibig sabihin ba kapag nga ipanalo, what if may panalo ng TVJ itong Itbulaga trademark? Tingin nyo, makukuha ba ng TVJ itong trademark na ito?
or makakansila ang umiere na Itbulaga doon po sa GMA. Well, Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Shoni News TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon kay Sangkay Janjan. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Di ba? Comment lang po kayo sa comment box kung sino ang may karapatan. Alam ko mga comment nyo dyan. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.